pagpasok namin dito sa isang laguna na ito na pinaniniwalaang may nagbabantay na prinsesa na may mahabang buhok. So dito daw natin makikita ang mga buhok ng isang prinsesa na tila bakit kaya nagkalat dito. Totoo nga ba yung kwento na dito daw nakatira o dito daw namatay mismo ang isang prinsesa na nangunguha ng buhay? Marami kasing kwento at kababalaghan pa tayong hindi alam tungkol sa ating bayan na hanggang sa ngayon ay meron pa rin talagang naniniwala, at bagamat maraming hindi naniniwala ay patuloy pa rin tayo sa pamamahagi ng kwento, ng kwentong bayan. At kasama ko si Mr. Mindoreñong Mangyan ulit dito. So it's time para maipakita namin sa inyo ang lugar na ito at nakakapangilabot. Ano yun? May buhok daw dito lumilitaw. Ano yun? May mga manok. Time check is 7:30 in the morning. Kamusta kayo mga kalahi? Ayan, so sa mga nagre-request ng ating episode ngayon dito sa Bukal Spring Magsaysay ay syempre ito na yung pagkakataon na maipakita ko sa inyo ang napakagandang Bukal Spring dito sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Bagamat ang video natin na ito ay ngayon lang natin na ispatan, ay syempre sama-sama nating tuklasin ang kakaibang lugar dito. So alam nyo ba na sa Bukal Spring na ito ay napakaraming kwento at mga kakaibang pangyayari na ang naganap dito. So ito yung lugar na pinaniniwalaan nila na mayroon daw ditong isang prinsesang nagbabantay. At sa pupuntahan natin mamaya ay makikita natin yung mga buhok daw na lumutang doon sa lagoon na yun. So ano nga ba ang katotohanan? Makikita kaya natin ng actual yung lagoon na yun at magpapakita ba sa atin ng maganda o magsusungit na naman? Hala, tignan nyo mga kalahi yung mga puting bulaklak. So indikasyon talagang napakaganda ng panahon ngayon. So ang araw natin ngayon ay ganap ng Miyerkules Santo. So happy Holy Week po sa lahat ng mga subscribers natin dyan sa YouTube at syempre sa mga followers natin sa Facebook. Bago ko ipakita sa inyo ang mahiwagang butas dito na makikita, ay syempre gusto ko munang i-shout out lahat ng mga supporters natin dyan sa Taytay Rizal from Rodriguez. So part ng Rizal, Quezon Province, Pangasinan at sa lahat Ilocos yan. Sobrang dami natin ngayon na supporters at syempre ngayong araw nga ay mayroon tayong kasama. Syempre walang iba kundi si Mr. Mindoreñong Mangyan. Ayun o, yun, di ba? So tara, dahil dyan ay pupuntahan na natin yung isang lugar na pinaniniwala ang tahanan daw di umano ng isang prinsesang nagbabantay dito. At ito rin yung pinaniniwalaan nilang prinsesa na nangunguha daw ng buhay. So tara. So sa mga oras na to sobrang dami ng tao talagang naliligo. Ayan. Siyempre titignan din natin tong ilalim. Yan, ang daming isda. Ang daming isda. Ang lamig. Ang dulas. Uy. So syempre para maipakita ko rin sa inyo yung kailaliman ng bukal na ito ay para maipakita ko sa inyo ay syempre kailangan nating ilubog ng ating camera. Ayan o. So, 'di ba, kung makikita niyo, parang nasa paraiso ang ilalim na 'to. So, sinasabi nga nila na parang kaharian daw ang lugar na ito. So, tara, tuloy tayo. So, sa part na ito, pwede rin palang maglaba dito, maligo. Ayan oh.
'Diba? Dito lang sila naglalaba kasi nga ang Bukal Spring ay natural talaga. Unlike sa Antique na meron doon tinatawag na spring ay wala talagang natural. Kumbaga, kung ipagkukumpara ko ang Bukal Spring doon sa pinuntahan namin sa Antique ay kakaiba itong lugar na to. Ano yun? Ano to? Matagal na nating napopromote itong lugar na ito pero hindi pa natin napapasok. Pwede mong pasukan to? May mga uminom pala dyan. Parang buwabagsak. Ito pala yung area, yung loob niya. So first time kong napuntahan to ha. Kung mayaman lang ako, magpatay ako dito ng ano, ng hotel. Wow, ito pala yung loob niya. Nakakatakot. Ang daming basag. Ayan oh. Bakit kaya hindi na natuloy ang pagpapagawa na to? Ang daming mga vandalismo. Parang nakakatakot siya oh. Ayan. So pwedeng mag-collapse to sa sobrang dami ng taong naka-stay dito. Halimbawa, ang dami ng mga ayan oh, ang dami ng mga vandalismo na nakasulat dito na hindi na natin alam. Parang ito ay lugar na ng mga taong masalimuot yung buhay. Yan, ito yung taas niya. So tara mga kalahi. Punta na tayo sa exciting part. Makikita natin dito yung isang laguna na pinaniniwalaang dito daw nakatira ang prinsesang nangunguha ng buhay. So sabi ni Mr. Mendoreñ yung mangyan, noong araw daw, nung mga bata pa sila, ay may dambuhalang kahoy dito na nakatirik. Ito, hanggang gaano kalaki to? Ilang tao yung ano? 10 tao. Grabe, tignan nyo naman mga kalahi. Ito yung sa pinagkakatayuan natin ngayon. Dito mo makikita ang isang dambuhalang kahoy na kahit 10 tao daw ang yayakap ay talagang ito yung grabe, hindi ako makapagsalita. Parang may bumabadyak. Tignan nyo yung bato, nakatingin sa atin. Happy Holy Week po sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Happy birthday po sa lahat. At syempre, kung gusto nyo magpa-shoutout ay comment kayo sa aking video. So ngayon, it's time para maipakita ko sa inyo ang isang mahiwaga at kakaibang laguna dito. Ito rin ay pinaniniwalaang dito daw nakatira ang isang prinsesa na nangunguha ng buhay. Prinsesang sinasabi nila na may mahabang buhok at dito daw mo daw makikita ang kanyang mga buhok na nakalutang sa tubig. So dahan-dahan tayo at tila eto na ang itsura niya ngayon. Magpapakita nga ba sa atin ang prinsesa na ito? Ano to? Ano to? May mga malalaking ibon. Ano to oh? Ano to? Parang kamansi siya pero tila humahangin na sa pagpasok namin dito sa isang laguna na ito na pinaniniwalaang may nagbabantay na prinsesa na may mahabang buhok. So dito daw natin makikita ang mga buhok ng isang prinsesa na tila bakit kaya nagkalat dito. Totoo nga ba yung kwento na dito daw nakatira o dito daw namatay mismo ang isang prinsesa na nangunguha ng buhay? Marami kasing kwento at kababalaghan pa tayong hindi alam tungkol sa ating bayan na hanggang sa ngayon ay meron pa rin talagang naniniwala, at bagamat maraming hindi naniniwala ay patuloy pa rin tayo sa pamamahagi ng kwentong bayan. At kasama ko si Mr. Mendoreñ yung mangyan ulit dito. So it's time para maipakita namin sa inyo ang lugar na ito at nakakapangilabot. Ano yun? May buhok daw dito ang lumilitaw. Ano yun? May mga manok? Mga ibon na malalaki. Ano yan? Pero bakit dito sila nakatira? Sila kaya yung mga bantay ng prinsesa? Tagabantay. So nililinis namin. Kanina pagbaba ko may itim na isda.
Ayun. Ano yun? Sinusugod tayo ng mga ibon. Ayan, tignan nyo mga kalahi ha. Ito yung itsura niya ngayon. May itim na isda eh. Ang creepy ng mga ibon. May itim na isda na nakita si Mr. Min. Ayun, ayun. Ay puti, kalaki. Ayun. Kalaki. Itim na isda. Kulay itim na isda. Ano yun? Ang haba. Nakita ka yung camera mo? Ang haba. Hindi nakita sa camera ko pero nakita. Ayun oh, may mga isda pa oh. Taas yung balahibo. Bawal tayong magturo-turo dito. Ang laki. Grabe. Kilabot. Ibig sabihin dito lang sila nakatira. Oo. Mga kalahi. So ako yung patunay. Hindi nyo man. Ano yun? Parang mata ng ahas oh. Yun doon sa sulok. Oo, parang kobra. Diba? Parang mata ng ahas oh. Ang talim ng tingin niya. Sana. Ang haba niya. Ang haba talaga. Nakakapangilabot. Grabe mga kalahi. Nasaksihan namin dito. Kung bibigyan kayo natin ng pagkain yan, lalabas kaya yan? Baka lalabas. Nagpakita siya. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng ano, sa susunod na balik natin dito mga kalahi. Kukuha tayo ng nylon, lagyan natin ng ano, lagyan natin ng hita ng manok. Kung kakagatin niya. Kung kakagatin niya. At dito, may mga hip. Ayun na, ayun siya oh, ayun siya oh, ayun siya. Ayun oh, dito. Ayun siya oh. Iyan mo kayo sa camera mo. Dandahan lang. Kulay itim talaga. Sana. Nandyan lang siya. Pag lumitaw, medyo lumitaw. Oh, dandahan mo lang ha, dandahan mo lang. Wait lang. Ganito yun oh. Parang ilaro natin to sa tubig. Para mapansin nila, parang may gumagalaw. Yan. Mabilis kasi silang maatat sa mga ganyan eh. Guys, may nakita kami isdang itim. Ang haba niya. Ngayon, ginagalaw ni Kalahi, baka lumitaw. Baka lumitaw siya. Pero Ang andyan haba siya. Talaga. Andyan talaga siya. Ang haba. Ayun siya. Ayun. Gumagalaw doon. Oh. Ayun na. Ayun na, gumagalaw doon. Ayun. Doon siya. Kita mo? Ikot-ikot lang siya, no? Ano yun? Ikot lang siya. Si kuya. May tao yun si kuya oh. Grabe oh. Ayun, oh. Nandyan siya, nandyan. Dalag. May dalag. Dalag. May itim na isda, ayan, oh. Ayan, guys. May itim na isda. Sige, galaw. Ay, ayan na. Ayan na siya, uyan na. Ayan, oh. Yan, nakikita siya. Dandahan mo lang. Ayun. Hindi, ito, ayun na siya. Ayun na yun, dun. Ang laki, ang laki. Sige, yan. Ayan. Yan, grabe no, ang laki. Ang laki niya. Ayan, nakita sa camera ni Mr. Mindorino. Grabe. Lalapit yan. Kita ba siya? Oo, kitang-kita. Ayan siya, oh. Grabe. Yan, ginagalaw-galaw ko kasi. Ayan, lumalapit sila. Ayan, lumalapit sa camera mo. Lumapit sa camera ni Mr. Mindorino. Mamaya ihingin ko yung files. Grabe. Ayan na siya. Ayan na, ang laki niya. Grabe. Ay, oo, ang laki. Ayan. Ayan na. Yan, lumalayo siya. Ayan na. Yan, oh. Grabe. Iangat po konti. Yan. Yan sa itim ng camera mo. Yan. Yan. 'Di ba? So ibig sabihin talagang may mga nagbabantay dito. Ayan na siya. Tingnan mo, ang laki. Grabe oh. Ayun na, pababa na siya. Kakaibang isda. Grabe. Nakakapangilabot naman tong isda na to. Ayan. Ayun oh. Grabe mga kalahi. Ibang klase. Ayan, laki. Sige, galawin mo siya. Galawin mo. Ayan na. Yan, na-attach sila sa sa may yan. Ibig sabihin na-attract sila sa mga galaw. Akala nila may pagkain. So siguro mga gutom dito. Ayan siya. Ang iingay. Ayan. Hindi lang pala mga ibon dito ang mga nakatira. Kung hindi, ayan oh, hindi siya gumagalaw no? Hindi. Grabe. Tignan nyo. Ayun na, lumayo na siya.
indikasyon na alam na nila na binibidyon sila mga kalahi, no? So naipakita na namin sa inyo ang kakaibang mga nakatira dito. Hindi lang pala mga ibon ang mga nakatira dito, kung hindi ang mga bantay ng prinsesang kulay itim na isda. Nakakapangilabot. So muli mga kalahi, maraming salamat sa panonood nyo. At syempre kasama ko si Mr. Mendoreñong Mangyan na explorein itong lugar na ito. At sa unang pagkakataon ay nagpakita sa amin ang isang mahiwagang isda. So maraming salamat. Happy Holy Week sa inyo. Sa mga nagdirigo ng mga kaarawan, galit na sila. Happy birthday po sa inyo at aalis na kami.